Inay. Hallelujah. So this time, mga igsoon, no? Ari na ta sa pagpaminaw sa pulong sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Atong tagaan o higayon nga atong namnamon ang pulong sa atong buhi nga Dios. So, ang mga pagdasig lang, no? Kung pwede, walay mga phones or bisan unsa nga maka-distract na unnecessary. But of course, no? Mga pagdasig na. But ato lang yung i-focus, ato lang yung hatagan, no? O higayon na din ang pakistorya sa itong buhi nga Diyos, pinagi siyang tulong karon ato ka ng gabaton. Amen. Hallelujah. So, help me welcome ang magdala sa pulong sa itong buhi nga Diyos, karong kabuntagon, Pastor John Ray Martin. Praise God. Blessed morning mga igsoon. I know, na-inspire mo sa kanta sa mga ko. Ready na bang tanan? Excited na bang tanan? Praise God. So, karong adlaw may igsoon ato ang hatagang kahigayunan ng atong buhi nga Dios. Pinagi siyang mensahe. Sige, ako nablihan itong balang kasulatan doon sa 2 Corinto. 2 Corinthians chapter 1 verse 8 to 11. Nagauluhan o don't give up, just keep on praying. Sa basahon, nakita na bang tanan? Amen. So nag-ingon diri sa 2 Corinto kapitulo 1 versikulo 8 hangtod sa 11. Mga igsoon, buot namo nga masayra ninyo ang among mga kalisdanan dito sa lalawigan sa Asia. Kilabihan kapait ug kabukat ang giantos namo nga tungod niini nawatan kami paglaom nga mabuhi pa. 9. Daw ipahamtangan kami sa silot sa kamatayon apan nahitabo kini aron dili kami magsalig sa among kagalingon kundi sa Dios nga nagbanhaw sa mga patay. 10. O gilawas kami niya gikan sa makalilisan nga katalagman sa kamatayon nagluwason usab kami niya sa umabot pang mga katalagman. Naglaom kami nabuhaton gayon niya kini. 11. Tabangi gayud kami pinagi sa pag-ampo ug tungod kay daghan naman ang mag-ampo alang kanamo daghan sa ang magpasalamat sa Dios tungod sa mga panalangin nga amo unyang madawa agi tubag sa daghang mga pag-ampo. Sige, tilo ko tong ulo. Amputan. Amahan nga langit nun, salamat o God sa iyong presensya na kami na nagauban ka namo. Salamat na lang Espiritu. Thank you Jesus Christ. Salamat o Diyos na kanunay ka ginunakita sa tanan ng mga kalistanan. Among ginaampo o Diyos na kanina mga mensahe na imong paabot doy ka namo. Ikaw ginamagatudlo ka namo niini. Ikaw makikistorya sa matag usaw God. Kumita ako. Ang imong ubos na magwawal, bihugyo o God. Gabi na din mga makadungog sa mga mensahe. Ikaw ginamagapenetrate kanila. Sama sa espada na duhay sulab. Hallelujah. Salamat o Diyos. Your word is active and powerful. In Jesus' mighty name. Amen.
So kanina Bisaya may so nagauluhan siya, don't give up. Just keep on praying. So kaning Korinto sa kasulat ni Apostle Paul, diin iyang ipaabot sa mga taga-Korinto ang iyang na-experience sa lalawigan sa Asia. Nagnon siya, mga igsoon, buot na mga masayra ninyo ang among mga kalistanan dito sa lalawigan sa Asia. But before tamo deeper mga igsoon, aron atog yung masabtan kung sa'y nahitabo dito sa lalawigan sa Asia, ato nang ilhon sa Apostle Paul. Kinsa si Apostle Paul? Sa wala ko siya tawga sa Ginoo. Siya si Saulo na makita nila sa Acts chapter 7, may una niyang pagpakita. Si Saulo may isuon. Usa ka Hodeo sa tribe ni Benjamin, usa ka batanong Pariseo na tinun-an ni Gamaliel. Umao kini siya ang persecutor sa mga magtutuo. So sa dihang wala pa siya tawga sa Ginoo, pagnaman sa Saulo, adto ni sikat yang pangalan sa dihang iyang giuyunan ang pagpatay kang Esteban. Imong mabasa diya sa Acts buhat City versikulo 60. So sa dihang iyang gipapatay si Esteban nga igsoon, mas nisamot ang iyang kadasig na iya yung i-persecute ang mga Kristohanon mo na hinungdan na daghang mga Kristohanon sa Jerusalem di kagyo ng layas tungod sa buhat ni Saulo. Tungod siya kayang kangilngig. Mao nang si Saulo iyang gipakita tanang mga Kristohanon, iyang gigugod bisan asa siya nagkatibulaat iyang gigugod hangtod dito sa Damascus. Mao to nangayo siya authority sa mga pari kalagkuan dito sa Jerusalem yang gihangyo ang mga kaparihan nahatagan siya authority para sa pagbukod sa mga Kristohanon na nagkabulag-bulag. Labi na katong niadto sa Damascus. Kaning Damascus may igsoon, Jerusalem to Damascus layo kani 200 kilometer plus. Sa maragikan diri padong Bogo City kaduha ni balik-balik or diri padong sa Samar anak kalayo. Pero tungod sa kagilngig ni Apostol kagilngig ni Saulo, iya yung giadto pagkangan wa may motor sa una kabayo ra ba. So ito makita kung unsa siya ka eager matakpan niya tanang mga Kristohanon nga naman tungod kay close pa kayo yung una-una tungod silang gibarugan. So lakot pag-istorya yang giadto sa Damascus, nakita hangtod yang encounter ang Ginoo dito. Ibutahan siya sa Ginoo. Kabalo kong familiar naman o gidala si Saulo dito sa Damascus siya mga kauban. Nagpadala siya o giadto siya sa gibutang siya dito sa balay ni Judas. Kunya niyang yung Ginoo yang ginasa niyan Ananias. Ato dito ang gipilit si Saulo. At nga si Ananias wa kabalo na mao ni si hinungdan nga nagkatbulag yung mga anak. Ako na nung atuon. Ba't wala mo pugos sa iyang gusto si Ananias, iging dito si Saulo. Kung dito gapitan may igsoon. Sa dihang nabuta si Saulo, 3 days and 3 nights. Nag-fasting siya. Kauban sa pag-ampog. Kagad siya kananawon sa Ginoo. Ino nakabasa siya sa buka, sa Acts. Nagkatan siya kananawon sa Ginoo. Anay musuot sa iyang balay nagi-standbayan. Umaw ka to si Ananias. Giampuan siya. Lakto pag-istorya. Bautismuhan siya ni Ananias. Giampuan o nakakita sa palik. O ino ng Biblia na puno siya sa balang espiritu. O diri nagsugod ang iyang ministry ng igsoon. Sa iyang napuno siya sa balang espiritu, nagsugod din siya sa Damascus. Sama siyang naandan kung unsa sa kangilnig manggukod sa una, mausad sa kangilnig mangwali sa sinagoga. Isuod niya ang mga sinagoga o iyang iwalihan, iyang ipamatudan kung kinsa si Jesus Christ, ang bugtong anak ni Ginoong Jesucristo. Mato'y hinungdan na daghan ang nakabig tungod kay gilid siya sa balang espiritu.
tungod sa leading sa balang espiritu. Ug dili lang diha. Tungod kay nakita sa mga Hudyo ang mga pinili sa Dios na nilmiti kaalam ni siya si Saulo, nangasina sila. Daghan sila plano kang Saulo hangtod nga nakabantay si Saulo adto sa laing lugar, adto sa laing nga part sa Jerusalem o Damascus. Ug dito sa pagkakita sa mga Hudyo nangasina sila gipakalawan nila si Pablo disin lang gihapon. Ilang gipakalawan ug ilang gipanamastamasan. Ingon ang buhat 14:19, gibato si Apostol Paul sa mga Hudyo, iguyod sa gawa sa lungsod, kay nagtuo sila patay na si Pablo. So ani kang ilingit ang ilang na-encounter sa dihang isunod siya sa Ginoo. But wala nagmaliyahon si Apostol Paul. Dila na siya gitawag og Pablo. Kani nga tayo gitawag ni sa Pablo tungod kay napuno siya sa balang espiritu. Kung sa dihang gibato siya, iguyod kay nagtuo ang mga Hudyo nga napatay na siya. Pero si Apostol Paul, kaya rirungan sa mga tinunan o ibarog ng hapon. Ibatog kung na yung lawas, pero ibarog ng hapon, ibalik siya. Kung asa siya ibatog, nagwali siya pag-ayo. Kung daghan kaayo ang nakabig ni Apostol Paul, mga igsoon. Matong hinungdan na gusto siya matos sa lalawigan sa Asya. Kaya itong diskutan. Ganahan siya mo atos sa lalawigan sa Asya. But ingon ang buhat 16 sa wala mo tugon ang balang espiritu. Tungod kay dili pa tayo. Buhat 16 o buhat 16:7, ingon diha, bisan ang espiritu ni Jesus, huwag mo sudot. Naman dili pa tayo. So nakadesisyon si Apostol Paul niya ato sa Roma. Pag adto niya Roma, dito na, nangwali siya pag-ayo. Nagwali pag-ayo, daghan ang mga taga-Roma ang nasuko. Ug ilang gidungtan pagay sa Apostle Paul, ug ilang giba dakop, ilang gidagmal pagay, ilang bunal-bunalan, ug ilang gipapriso. Pagpriso, after pila ka oras, kay wala mo gisala, gibuhian. Pagbuhi ni Apostol, pagbuhian sila sa mga opisyalis, adto na nakadesisyon si Apostle Paul na time na matutag lalawigan sa Asya. Sumaon nga pulong mga igsoon, ang giingon ni Apostol Paul, mga igsoon, ut na mo nga masayran ninyo ang among mga kalisdanan dito sa lalawigan sa Asya. Ilabihan kapait ug kabug-at ang giantos namo nga tungod niini nawad-an na kami paglaog nga mabuhi pa. So sa dihang naabot si Apostol Paul sa lalawigan sa Asya, mao ang Jerusalem, Western Asia na siya, Jerusalem mga igsoon. Ingon diha ang buhat 21, 27 hangtod sa 36 akong basahon buhat chapter 21 verse 27 to 26 akong basahon. Nag-ingon diri sa paghinapos ng 7 ka adlaw, may mga Hudyo nga taga-lalawigan sa Asya, o tara, lalawigan sa Asya, nga nakakita kang Pablo dito sa templo. Ihulhugan nila ang mga tao aron magkagugot o gilabot nila si Pablo. 28, unya naningid sila, mga taga-Israel, tabang kamo, o kinitawhana ang isuroy sa tanang dapit aron pagtudlo sa mga tao batok sa taga-Israel o sa balaod ni Moises o mining templo. O karon nagdala pagayod siya mga tao nga dili Hudyo nga nisulod sa templo o nagpasipala nining dapit sa mga balaan, kadapit nga balaan. 29, ilang ining gisulti tungod kay nakita nila si Tropimo nga taga-Efeso nga pulong ni Pablo sa Jerusalem ug abi nila gidala siya ni Pablo dito sa templo. 30, Mikaela ang kaguliyang sa tibok syudad ug nagdinaganaya ang tanang mga tao o gidakop nila si Pablo o giguyod nato sa gawas sa templo o gisirhan dayon nila ang mga pultahan sa templo. Sa diha ang apat yun ang nila si Pablo, ang komandante sa kasundaluhang Romano, nakadawat o balita na nagugot ang tibok Jerusalem. 32, diha-diha ang komandante mikuha og mga opisyal o mga sundalo o midali
sila pag-adto sa katawhan, sa pagkita sa mga tao kaniya, kuyog sa mga sundalo. Niundang sila, pagkulata kang Pablo. Bidol ang komandante kang Pablo, gidakop niya si Pablo o gigapos sa duha ka kadena. Kunya, nangutana siya, kinsa man kining tawhana, ug unsabay iyang nabuhat, apan nagkalinlain ng tubag sa mga tao. Tungod sa kaguliyang sa mga tao, wala makatino ang komandante kung unsa gayon ang mahitabo. Busa, gisugo niya ang iyang mga sundalo o pagdala kang Pablo ngadto sa kampo. Sa pag-abot nila sa hagdanan, napugos ang mga sundalo sa pag-alsa kang Pablo tungod sa kabangis sa mga tao na nagsunod o naninggit patya siya. So sa wala pa ni nahitabo may igsoon ang pagbisita ni Apostle Paul sa lawlawigan sa Jerusalem, sa Asia, na ay daghang mga naay propeta nga ni doon ni Apostle Paul. Gikuha ang iyang batos, gihigot sa amot o gihigot sa diil o ninong ang propeta na mo kinang mahitabo sa imuha. Kung maadto ka sa Asia, ugaghan ang patay kanimo itong dapita. So man hinungdan na igsuon, nagisulat ni Apostle Paul kung kayang ipadayag ang iyahang na experience dili sa paghadlok sa matag sa kanato, kung dili sa pag-encourage na bisan siya nilangig kayo yan na experience, pero sila nagpabilin, nagpadayon. Ato makita imong siya diri, ato makita sa akong ibasa ganina sa Buha 21. Just imagine, hindi mo lang hanawnaon. Sa dihang nakitaan si Apostle Paul nga naadi dito sa Asia, daghan rin ang gitudlo. Mao na siya muna, gitagan, gitakog o gikulata. Imo ng Paul Sumbrios, gikulata siya o wala siya hunong kulata hangtod wala maabot ang komandante o sundalo. Maunaon ba? Nilingig kayo. Kung imo ibutang mong kagalingon, nga ikaw sa Apostle Paul na kadresod sinagoga, kunya matinata diha nagkayagaw ang katawhan sa tibok Jerusalem, musod na kaya akong bakon kanya kulatahon, dahil kung gawas na kulatahon ka. So kung kalibutan ka ron ba? Kulatahon ka niya, may makita, manawag sila pulis, tubay ka mo responde ang pulis. Ito kung ikulata, sure itong patay juga. Kay anang tao sa Jerusalem ang giingon sa Biblia. So kung ito kung ikulata, sure na lang kayo mahimo, no? Sure ko patay yun. Pero si Apostle Paul, naa pa siya'y misyon. Maunang, wa siya maunsa, wa siya na malaka, pero usa ka bukat na mensahe ang ipaabot niya Apostle Paul. Ingon siya diha nga nasinati, ilabihan, kapait o kabukat ang giantos namo, nga daw nawad-an na kami sa paglaom nga mabuhi pa. Ito mga naon ba? Nilingig tayo nga pulong ni Apostle Paul, ingon diri sa sumpay sa Nuebe, daw ipahangtangan kami sa silot sa kamatayon. Ang pangutana, bisa ginanya nga encounter ni Apostle Paul, nag-give up ba si Apostle Paul? Wala, nag-give up si Apostle Paul. Nagpapili ng iyang pagsalig sa atong buhi na Diyos. Bagkos, mas nagpatayon siya pagtuo o pagsalig sa Ginoo, mas nagpatayon siya sa katawagan sa Diyos sa iyang kinabuhi. Manang ingon ang 2 Corinto 4 versikulo 8 hangtod sa 9. Ingon diri 2 Corinto kapitulo 4 versikulo 8 hangtod sa 9, ingon, gisakit kami sa tanang paagi, apan wala gayud kami mapukan. Naglibog apan wala gayud kawadig paglaom. Gilutos kami sa mga tawo apan wala gayud biyai sa Dios. O bisan ko ginagmalan sa kalaghan, wala kami mamatay. 16. Tungod niini, wala kayo kami kawatig kadasig. Bisa nag-anam nagkahubo ang among lawas, ang among espiritu, gilipon at laradlaw. O kining gamay nga lumalabay nga kalisdanan nga among giantos, naghatag ka namo labihan kadako ug walay katapusan nga himaya nga labaw kaayo kaysa mga kalisdanan. Kaya wala kami magtanaw sa mga butang na makita, kundi sa mga butang na dili makita. Kaya mga butang na makita,
dili mo lungtad o dugay apa ng mga butang na dili makita, walay kapusulanan. So tuyo ni Apostol Paul mga igsoon nga iyang ipaabot kanato iyang nasinati na mga kapaitan o kalisod. Kung kay siya nasayod nga mahimo kining ehemplo, maka-inspire kini sa matag usa kanato. Luyo sa mga problema na natong na-encounter. Mas grabe ang na-encounter na Apostol Paul, daw pakyo na siya. Ingon siya, nawagtanga na siya paglaon ng game, kung ipahamtanga na. O ipahamtanga ka sa silot sa kamatayo, hindi na nila. Wala nagigigya si Apostol Paul, bisag asa siya mulakaw, na nagigitret ang iyang kinabuhi. Na nag-great threat ang kinabuhi tungod sa mga Hudeo, mga magtututlo, mga kalagpuan na naglakot niya. But anong ipaabot ni? Tungod kay gusto si Apostle Paul na ma-inspire ta sa iyahang kaagi. Dili para pag-atag ka nato discouragement, but to inspire every one of us na dapat magpadayon ta sama sa kinabuhi ni Apostle Paul. Mabitaingon sa siyang pulong, sunda ko, sama nga akong isunod si Jesus Christ. Nga naman, tungod kay maogi ng gusto ni Jesus Christ. Now, nga nung ipaabot ni nga mensahe sa Ginoo, tungod kay nakita sa Ginoo ang tanan ng mga kalisdanan ng igsoon. Nakita sa Diyos na nagkinahanglan ta niini. Nakita niya ato ang mga panginahanglan. Nakita niya tanang kalisdanan, tanang kagulanan. Nakita sa Diyos ang na-depress ka. Sa kailanman si mong kasing-kasing, may mga gidaladala, nakita na sa Diyos. Nakita sa Diyos mga igsoon ang tanan na imuhang kasakit. Tanan nimong kasakit sa kasing-kasing, nakita na sa Diyos. Ang problema sa iyong panimalay, nakita na sa Diyos. Ang mga panginahanglan, sa pinansal, sa spiritual o physical, nakita na sa Diyos mga igsoon. Imuhang kaluya, imuhang kahago, imuhang pipaligamo, nakita na sa Diyos. Ang tanang hilak sa iyong kasing-kasing, nakita na sa Diyos. O nang ayaw give up, just keep praying sa Ginoo. Although na time nga magsigitag ampo sa Ginoo, maabot sa inyong baka, makaingon ka nga, nabaka ang Ginoo namin na maabot. Nabaka ang Ginoo nag-respond sa